Hello po. Magandang hapon sa ating lahat. Maganda ba ang hapon ng bawat isa? Amen. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, sino dito yung may mga New Year resolution? Wala? Takas. Yung tipong magda-diet na ako. Hindi na ako magagalit, mga ganyan ba? Pero bago tayo mag-umpisa, sabihin mo muna sa katabi mo, bagong taon, same God. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos. Alam nyo, tuwing bagong taon, madaming bago. Marami tayong ginagawang bago. Tama? Bagong goals, bagong planner, yung bagong calendar, bagong wallpaper sa cellphone kasama si Crush. At marami pang ibang bago. Bagong declaration. Pero kung magiging honest lang tayo, bagong taon, pero same struggles, same fear, same habits, same pressure. Ganun pa rin. Marami sa atin, motivated kapag January. Hindi pong magda-diet na nga ako. Motivated pa yan, mga January. Kapag niyaya ng kaibigan niya, bro, tara, Sangyup. Pass. Diet ako. Second week, tara, Sangyup, libre ko. Pass. Naantok ako, wala pa akong tulog. Pero pagtungtong ng February, may trying na yan, trying. Niyaya. Sige na nga, cheat day naman ako ngayon eh. Pagdating ng March, ayan, Lord, ikaw na bahala. Cheat day everyday na. Parang nauubusan na ba ng lakas? January lang motivated. January lang malakas. Pero pagdating ng February, March, nanghihina na. Pero ito lang naman gusto kong ipunto. No? The problem is not motivation. The problem is the foundation. Ulitin ko, the problem is not motivation. The problem is the foundation. Hindi motivation ang magdadala sa atin sa dulo. Ulitin ko, hindi motivation ang magdadala sa atin sa dulo. Foundation ang magpapatatag sa atin this year. Kaya, ang message natin ngayon, simple lang. Start right, live right, finish strong. Ayan po ang ating mensahe ngayon. Sabi nga sa Matthew 6:33, katulad ng binasa po ng ating MC kanina, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ito po ang verse na gusto kong bit-bitin natin this year. Hindi lang dahil maganda siya pakinggan. Maganda naman kasi talaga pakinggan. Kundi verse na dapat isabuhay natin. Verse na dapat isabuhay natin. And sabi naman po sa Romans 12:2, sabi na nag-testimony kanina, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ang pagbabago sa buhay, nagsisimula sa pagbabago ng isip. Again, the problem is not motivation. The problem is the foundation. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi motivation ang kulang sa akin. Foundation ng inaayos ng Diyos sa akin.
Amen. If you start right, you will live right and you will finish strong. Kung tama ang umpisa mo, for sure, tama ang direksyon mo. At kung tama ang direksyon mo, makakarating ka sa tamang dulo. So, point number 1, start right. Seek first the kingdom. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom. Sabi, but seek first His kingdom. Hindi niya sinabing, seek first money. Hindi sinabing, seek first success. Hindi niya rin sinabing, seek first comfort. Sabi niya, seek first the kingdom. Kapag sinabi nating kingdom, ibig sabihin nito ay God's rule, God's will, God's way. Ulitin ko, pag sinabi natin kingdom, God's rule, God's will, God's way. Hindi lang si God tuwing Sunday or Thursday. Hindi lang si God kapag may problem. Kundi si God ang sentro ng buhay natin. Amen? The word first means, sabi dyan, seek first. No, ibig sabihin ng first, priority. Ibig sabihin, siya muna. Bago ang lahat. Order. Ibig sabihin, siya ang basihan ng magiging desisyon natin. And foundation, ibig sabihin, siya ang sandigan natin kahit magulo ang mundo. Ang ating Panginoon. Parang isang cellphone. Cellphone ba tayo dyan? Yan. May isang cellphone. Maganda ang cellphone mo. Full charge. 100%. iPhone 17 Pro Max, fully paid. 2 terabyte. Ganyang kaganda yung cellphone mo. Pero, walang signal. Ganda ng cellphone mo, walang signal. Kumbaga, kahit gaano pa kaganda yung cellphone mo, kung walang signal, kung disconnected ka, wala ka rin marireceive na mensahe. Kahit gaano ka pa ka-ready, kung walang connection, wala kang marireceive na mensahe. Tama? Maraming Kristiyano ngayon, busy, active, may ginagawa, pero disconnected sa kingdom. This year, sabihin mo, sarili mo, Lord, bago ako kumilos, sige, sabihin mo natin, Lord, bago ako kumilos, i-connecta mo muna ako sa'yo. Huwag nating hayaan na disconnected tayo sa kingdom at sa ating Panginoon. Live right. Renew your mind. Hindi pwedeng bagong taon, 2026, pero bit-bit pa rin natin yung old mindset natin ng 2025. 2026 na, pero yung mindset natin pang 2025 pa rin. Tama ba? 2026 na ngayon. Hindi pwedeng
Kingdom ang sinasabi, pero mundo ang iniisip. Old mindset versus kingdom mindset. Meron tayo dito mga ilang sample ng mga old mindset natin dati. Number 1, wala akong kaya. Ganito na ako eh. Bahala na. Yan yung boses ng takot. Yan yung boses ng mundo. Wala akong kaya. Ganito na ako dati pa. Bahala na. Pero, ang kingdom mindset, I can do all things through Christ. I am being transformed. At ang pinakamahalaga, God is in control. Hindi ibig sabihin, kapag kingdom mindset ka na, hindi ibig sabihin, wala nang problema. May problema pa rin. Hindi mawawala yung problema, nandiyan pa rin. Pero, ikaw naniniwala ka na mas malaki ang Diyos mo kaysa sa problema mo. Kaya hindi ka natatakot. Hindi ka nag-worry. Because you know, God is bigger than your problems. God is more powerful kaysa mga problema natin. Araw-araw, kailangan natin mag-renew ng mindset or ng ating isip. Kung meron kayong monthly subscription, ito, pwede natin sabihin daily subscription. Araw-araw. Hindi kapag trip mo lang, hindi kapag gusto mo lang, hindi kapag may problema ka lang, kundi araw-araw. Every day, kailangan natin i-renew ang ating isip. Hindi once a week, hindi once a month, hindi twice a year, kundi every day. Point number 3. Finish strong, trust God for addition. Sabi ng Bible, sa Matthew 6:33, all these things shall be added unto you. Tama ba? And all these things shall be added unto you. Diyan, sa version na yan, will be given to you as well. Shall be added. Ibig sabihin, hindi mo inahabol yung addition. Ang addition ay regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ulitin ko, hindi mo inahabol yung addition. Ang addition ay regalo ng Diyos. Para mas maintindihan natin, for example, yung isang anino. Alam niyo ba yung anino? Yan. Kapag yung anino na yan, nakatalikod ka sa araw, kahit anong move forward mo, yung anino mo, move forward din. Kahit anong bilis ng lakad mo, hindi mo mahahabol yung anino mo. Kapag nakatalikod ka sa araw or sa ilaw. Pero kapag humarap ka sa araw, siya naman ang hahabol sa'yo. Parang ganun din yun.
Kapag pilit natin hinahabol yung blessings, mapapagod tayo. Pero kapag humarap tayo kay God at hinabol natin si God, yung blessings susunod. Huwag natin habulin yung blessings. Mapapagod lang tayo eh. Si God ang habulin natin. Kaya, don't close doors. Baka Diyos ang magbubukas. Don't compare your timelines. Iba ang oras mo, iba ang proseso mo, and don't panic. Hindi ka late. Hindi ka late kahit kailan. Hindi ka rin nakalimutan ni Lord. Makakala mo nakalimutan ka ni Lord eh. You are on process. On process ka na. Hindi ka late. Hindi ka nakalimutan. If God started the work, He will finish it. Tayo lang naman mga tao yung lagi nasasabihan, magaling lang sa umpisa eh. Magaling ka lang sa umpisa eh. So, 1 linggo, 2 linggo lang yun. 2,200 linggo, balik ko sa dati. Tayo lang yung sinasasabihan ng magaling sa umpisa. Pero ang ating Panginoon, kung ano yung sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi ka sinimulan ng Diyos para iwan. Hindi pong sinimulan kang gawin, tapos iniwan ka. O sinimulan kang isave, tapos pinabayaan ka. Hindi ka sinave ng ating Panginoon, tapos papabayaan ka na lang uli niya. Hindi ka inaayos si Lord, tapos iiwanan ka niya na unfinished. Tatapusin ng Diyos kung anong sinimulan niya. Nasa proseso ka na. Kung ikaw, sumuko na sa sarili mo, ang Diyos hindi sumuko sa iyo. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit kailan, hindi sumuko sa iyo ang ating Panginoon. Point number 4. Guard your heart for the year. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Napakaganda. Kung gusto mo maging maayos yung taon mo, sabi dyan, ingatan mo yung puso mo. Gusto mo maging maayos yung taon mo this year, 2026? Ingatan mo yung puso mo. Ingatan mo sa bitterness. Ingatan mo sa comparison, sa selos, sa inis, sa galit. Ingatan mo. Kung gusto mo maging successful ang taon mo. Mga kapatid, hindi lahat ng laban ay nasa labas. Ang totoong laban, nasa loob natin mismo. Nasa loob natin mismo ang totoong laban. Yung galit mo,
yung inis, yung pagko-compare mo sa sarili mo sa ibang tao. Sa loob natin yun. Ang tunay na laban nasa loob, wala sa labas. Kaya let's guard our heart. Start right. Seek the kingdom. Live right. Renew your mind. Finish strong. Trust God. Addition. Church, bagong taon, pero same God. Same faithfulness, same power, same promises. Kung siya yung una mo, it means siya din yung huli mo. Tama? Kaya, ingatan natin ang ating mga puso. If you want na maging maganda ang this year mo, renew your mind every day. Kasi, kung isa kang citizen ng kingdom, one thing for sure, you will follow the law. Yan yung number one law ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart. And the second one is this. Love your enemy as you love yourself. Isipin mo, dalawa lang. Hirap pa tayo. Lagi natin sinasabing, promise, this 2026, hindi na ako magagalit. Kinat ka habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi pala ako pwede magalit. Pero hanggang kailan mo kayang tiisin? Pero kapag naalala mo yung love your enemy, ay okay lang, baka malilate na siya. Maintindihan mo siya eh. Kunyari, nasakta nga ng kaibigan mo. Oh, pinapatawad na kita. Pero kung di mo alam, maiisip ba natin magpatawad? Or maiisip natin magtanim ng samaan ng loob? Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa sarili natin, nakakalimutan na rin natin magmahal ng ibang tao. Kasi ganyan yung tugtog. Di pa ako patapos, pero parang patapos na. Mga kapatid, let's renew our mind. Let's finish this year strong. Church, bago tayo matapos, balikan natin yung title ng message natin ngayon. Anong title natin? Bagong taon, same God.
Hindi lang ito maganda pakinggan. Ito ay katotohanan na dapat nating hawakan. Same God pa din. Kahit puro palpak tayo last year. Hindi nagbago ang Diyos. Kahit nadapa ka nun. Hindi siya nagulat sa failure mo. Hindi siya nagulat sa pagkakamali mo. At hindi siya umatras sa calling mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, baka sumuko ka na sa sarili mo. Pero hindi sumuko sa iyo ang Diyos. Same God pa rin siya. Tapat, mapagmahal, maawain. Walang nagbago. Same God pa din siya. Kaya pwede kang mag-start right. Hindi mo kailangan ayusin muna yung sarili mo bago ka humarap sa Diyos. Ulitin ko. Hindi mo kailangan ayusin muna yung sarili mo bago ka humarap sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos para siya ang mag-ayos sa iyo. Hindi qualification ang perfection. Ang kailangan lang, surrender. Suko natin sa ating Panginoon. Pakinggan niyo ba yung mga testimony ng mga naging pastors natin? Hindi nila kinaya mag-isa. Halos pare-parehas. Kung pipiliin natin magbago, hindi natin kakayanin mag-isa. Makakayanan natin, mariresist natin, yes. Pero short term lang yan. Ang Diyos, long term. This year, pwede ka mag-start right. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil faithful siya. Same God pa din. Pero, new mindset. Ang Diyos ay constant. Hindi siya nagbabago. Pero ikaw, ako, kailangan magbago ang isip. Hindi pwedeng bagong taon, lumang tao ka pa rin. Or lumang mindset ka pa rin. Hindi pwedeng kingdom ang sinasabi. Pero takot pa din ang nagdo-dominate. This year, sabihin mo, Lord, palitan mo ang iniisip ko. I-align mo ang isip ko
sa katotohanan mo. That's why same God pa din. Kaya pwede kang mag-finish strong. Kung kasama mo siya sa umpisa, kasama mo siya sa gitna, at kasama mo siya sa dulo. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pinabayaan. Hindi ka iniwan sa proseso. Hindi ka papabayaan sa laban. Kung sinimulan niya ang gawa sa buhay mo, tatapusin niya ito. Tatapusin niya ito. Pwede kang mag-finish strong. Hindi dahil madali ang taon, kundi dahil kasama mo ang Diyos. Church, sabihin mo sa puso mo, bagong taon, bagong pagkakataon, pero same God. Start right, live right, finish strong. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede ba di? So, bago tayo mag-dismiss, gusto kong bigyan ng sandali ang bawat isa. Kung today, sinasabi mo, God, I want you first again. Renew my mind. I start this year with you. Kung kaya mo, itaas mo ang kamay mo. Kung nasan ka man ngayon. This is between you and God. You and God. Usapin natin yung ating Panginoon. Na this year, sinosurrender mo na sa Kanya ang sarili mo. Na gusto mo na mag-umpisa ng start right. Mabuhay ng live right. At matapos ng strong. Panginoon, salamat po sa bagong taon. Salamat po, Lord, dahil Ikaw ay hindi nagbabago. Lord, inaamin namin, may pagkakataon kami na inuuna namin ang sarili namin. Ang plano namin ang nasusunod, O Lord, at ang kingdom mo ang nahuhuli. Ngayon po, Lord, ibinabalik namin sa iyo ang unang lugar ng aming buhay. Turuan mo kami, Lord, na mag-start right.
sa pamamagitan ng paghahanap ng kingdom mo. Tulungan mo kami, Lord, na mag-live right. Tulungan mo kami, Lord, na mag-finish strong. Panginoon, ingatan mo ang aming mga puso sa buong taon. Palitan mo, Lord, ang takot ng pananampalataya. Ang pagod ng bagong lakas at ang pag-alinlangan ng tiwala sa iyo. Sa taong ito, O Lord, Ikaw ang una, Ikaw ang sentro, Ikaw ang sandigan. Pinagkakatiwalaan ka namin, O Lord, ng aming buhay at ang aming kinabukasan. In Jesus' name, amen and amen.